Ako si Maria at ito ang aking kwento. Tahimik na pinagmamasdan ni Max ang paglagak sa labi ni Christoph sa mausoleum ng mga Montano. Iyon ang araw ng libing ni Christoph. Despite the truths that he has discovered, hindi pa rin nagbago ang isip ni Max at patuloy na inasikaso ang pagpapalibing sa dating kaibigan at kababata. Matapos ang isang linggong burol sa St. Anthony's Hospital, inihatid na rin sa huling hantungan si Christoph. Maraming kakilala ang dumalo sa lamay at libing ng doktor. Ang iba mga dating pasyente na ginamot ng namayapang binata. Patunay na minsan sa maikling buhay nito ay naging mabuti ito at nakagawa ng tama. Nakadalaw si Dorothy sa burol ng anak nito. Subalit, saglit lang. Hindi na rin kasi ito halos makausap na mga panahong iyon. Lagi itong tulala at paulit-ulit na sinasabi ang mga salitang, "Wala akong kasalanan." Kung sino ang sinasabihan nito ng mga salitang yon, kung ibang tao ba o ang mismong sarili nito, hindi na mahalaga para kay Max. Ang tanging importante sa binata ay nakakulong na si Dorothy at naghihintay na lang ng arraignment nito para umusad na ang kaso. Hindi na muli pang makakapanakit si Dorothy. Kasama na nito sa kulungan pati ang mga kasabwat nito, lalo na sina Tomas at Tim. Finally, he can put his mind to rest. Maya-maya pa, lumapit si Demi sa asawa at ginagap ang kamay nito. "How are you feeling?" Tanong nito. Tipid na ngumiti si Max. Simpleng tanong pero mahirap sagutin. I still feel conflicted being here. Narito para dalahin si Christoph sa kanyang huling lugar ng pahinga. Ngunit, marahil ito ang closure na kailangan ko, na kailangan naming lahat. Kung iisipin nating maigi, biktima lang din si Christoph ni Dorothy. Ginamit siya bilang tauhan sa makasariling laro ng kanyang sariling ina. Nabuhay siya ng isang malungkot na buhay. Ngunit ngayon, maaari siyang maging mapayapa. Ngumiti si Demi bago inihilig ang ulo sa balikat ng asawa. "I'm proud of you, Max. Hindi lahat kayang magpatawad at umunawa ng kagaya mo. Ginagawa ko lang ito para sa iyo at sa ating pamilya. Nais kong magsimula tayo sa isang malinis na kabanata at kinakailangan isara na ang kabanatang ito bago tayo muling makapagsimula ng isang masayang buhay." Yumakap na si Demi sa asawa, napupuno ng labis na pagmamahal ang kanyang dibdib para dito. Tama ito. Kailangan nilang tapusin ang yugtong iyon ng kanilang buhay upang mas maayos silang makapag-umpisang muli. Besides, ibinigay ni Christoph ang kanyang buhay para lang mailigtas silang mag-anak, something they will always be thankful for. Hinintay ng mag-asawa na matapos ang pagsasara ng nicho ni Christoph bago inilagay ni Demi sa ibabaw niyon ang bungkus ng bulaklak na kanyang hawak. "You can finally be at peace, Christoph. Salamat." Ani Demi, bago tuluyang nagpatangay kay Max pabalik sa naghihintay nilang sasakyan. "Gusto ni Lola na bumalik sa hacienda, Max." Ani Demi nang nasa sasakyan na sila. "You cannot convince her to go back with you in Washington just yet?" Si Max. "She said I'm to stay. After all we've been through, gusto ko siyang pagbigyan. We all needed a break after what happened." Ani Demi. Tipid na ngumiti si Max at inabot ang kamay ng asawa. "Then let's go home, in San Ignacio." Samantala, sa mausoleum ng mga Montano, mayroong binatang lumapit. May bitbit itong bugkos ng mga bulaklak. Isa sa kada puntod na naroon. Nang makarating doon, isa-isang inilapag ng binata ang mga bulaklak sa ibabaw ng puntod. "Lolo, Daddy, Kuya, hindi niyo ako kilala. Pero kayo, matagal ko na kayong gustong makita. Lumaki ako na hindi kilala ang aking pagkatao. At tanging ang pangalan lang ni Mami ang alam. Ang sabi ni Sis Rosa, iniwan daw ako sa ampunan ng Mami. Wala pa ako halos 1 buwan. Ang sabi niya, babalikan daw niya ako. Pero, how I wish, nahanap ko kayong lahat ng mas maaga. Iyon ay, magiging mas mabuti. Ngunit, ito ang aking katotohanan. Pagkatapos ng lahat, nabuhay ako ng maraming taon na iniisip na nag-iisa ako. Ngunit, sa likod ng paniniwalang ito, heto, at may pamilya pa pala ako." Malungkot na hinaplos ng binata ang puntod ng ama, bago. "Dad, my name is Liam. I am your youngest son." "Ate, pwede ka bang makausap?" Pukaw ni Sevi kay Demi habang naroon sila sa lani ng rest house. Matapos ang libing ni Christoph ay agad silang tumulak pa San Ignacio upang pagbigyan ng hiling ni Doña Cora. Nasa loob sina Axel at Tanya, kasama na mga ito si Elaine
na noon ay nakikipaglaro kay Kali. Good thing, walang long-term effect kay Kamya ang nasaksihan nitong krimen sa mansyon ayon sa assessment nito. Ang advice sa kanila ng child psychologist na tumingin sa paslit, ituloy ng normal ang pakikipaglaro nito sa mga kaedaran nito. At nagpapasalamat ang mag-asawa na agad pumunta sina Axel at Tanya sa rest house nang malaman nilang umuwi silang mag-anak sa San Ignacio. Sure, tungkol saan? Si Demi. Pwede mo ba akong samahan sa puntod ni nanay ate? Gusto ko sana ulit silang bisitahin. Kahit saglit lang sana at... Sure, Sevi. Ani Demi. Ngumiti. Hinawakan ang braso ng pinsan at tipid na ngumiti. May bandage pa ang ulo nito dahil sa sugat na tinamo nito roon. But he is better now. Sevi, I never told you how thankful I am for having you in my life. Noong panahon wala akong kakampi, ikaw ang nandyan. Kayong dalawa ni Chang. Sana lagi mong iisipin na kaparte ka ng pamilya namin at hindi ka naiiba. Tumangu-tangu si Sevi. Humapdi ang lalamunan sa pagpipigil ng emosyon. Maraming salamat ate. Utang ko sa iyong lahat ng pagbabago sa buhay ko. Pangako, hindi kita bibiguin. Magiging engineer ako. Ngumiti si Demi. Niyakap na ang pinsan. I know you will, Sevi. I know you will. Maya-maya pa, nagtawag na si Angie na handa na ang hapunan. Hindi naglaon, sabay-sabay na humarap sa hapag ang lahat. Sina Max at Demi na magkatabi sa upuan ay lihim na naghawak kamay. His eyes were shining with so much happiness, mirroring her own. He mouthed the word, I love you. And she giggled her way through unshed tears. Sinong mag-aakalang matatapos din ang lahat? At posible ang ganoong klaseng kasiyahan para sa kanila. Tama nga sila, may tamang oras ng lahat. At ang oras na iyon ang itinakda upang sa wakas, sila'y maging masaya. Samantala, sa labas ng rest house, may nakatanaw na isang pares ng mga mata at pinagmamasdan ang nagkakasiyahang mag-anak. Masaya sila, habang siya, nagdurusa. Nawala sa kanyang lahat. Hindi pwedeng ganun-ganun lang yon. Kailangan may magdusa. Hindi lang siya. Hindi pwede. Dapat kayo rin. Anang dalaga, humigpit ang pagkuyom ng mga kamay bago umalis. Maingat na inilapag ni na Sevi at Demi ang bugkos ng mga bulaklak sa puntod na nasa kanilang harapan. Nasa public cemetery na sila sa San Marcelino. Nay, tapos na po ang lahat. Nalaman na po ni Ate Demi ang lahat. Nagbabayad na rin po ang lahat ng mga may kasalanan sa nangyari sa kanya. Nagawa na po namin ni Ate ang nais mo. Pwede ka nang matahimik, Nay. Ani Sevi sa pinatatag na tinig. Salamat, Chang. Umpisa ni Demi. Mula noon hanggang ngayon, ang kapakanan ko pa rin ang iniisip mo. Huwag ka nang mag-alala kay Sevi. Ako nang bahala sa kanya, Chang. Sisiguruhin kong matutupad niya ang lahat ng mga pangarap niya. Dugtong pa ni Demi bago bumaling sa puntod ng mag-inang Marivic at Demi Lori. Yaya Marivic, salamat dahil hanggang sa kahuli-hulihan, pinili mong iligtas ako. Salamat sa sakripisyo mo. Nagawa ko pa ring makabalik sa tunay na pamilya ko. Pinagmasdan ng dalaga ang pangalan ng mag-inang Marivic at Demi Lori. Pinapalitan na niya iyon noong huling beses silang nagpunta roon ni Sevi. It is but right that the real Demi Veronica will be remembered on the day she passed and not on some date invented by Christoph and Dorothy. Isa sa mga dagdag na ipinagtapat ni Thomas ay ang panlilinlang ni Dorothy kay Max. Napatay na si Demi noong maghiwalay sila 4 na taon ang nakararaan. Natagpuan ni Dorothy ang kasiyahan sa pagpapahirap kay Max at nagtagumpay siya. Si Dorothy ay talagang may sakit sa ulo. Nagtirik ng kandila ang magpinsan. Sandaling nagdasal bago tuluyang umuwi. Naghihintay kasi sina Max at Kali sa sasakyan. Subalit dahil mainit na ang sikat ng araw, nagpa siya si Demi na iwan na lamang si Kali sa sasakyan. Nagpresenta naman si Max na samahan ng anak. Mami, where did you and Uncle Sevi go? Kuryosong tanong ni Kali pagbalik nila sa sasakyan. We went to see your Uncle Sevi's mom, sweetheart. Ani Demi, ibinalik na sa car seat ang anak. Hindi naglaon, pinaandar na ni Max ang sasakyan. Nakasunod sa isang sasakyan ng security team ng mag-anak para sa araw na yon. When can I see Uncle Sevi's mom? Tanong ulit ng paslit. We will go when you're a little bit bigger and it's not hot outside, okay? Sagot ni Sevi, bahagyang ginulo ang buhok ng pamangkin. Maaari ba akong pumunta bukas? Matutulog ako ng maaga ngayong gabi upang lumaki ako ng konti bukas. Natawa si Demi at Sevi sa sagot ni Kali. Habang lumilipas sa mga araw, lalong nagiging magaling sa pagrarason ng bata. Sweetheart,
Walang lumalaki ng konti sa magdamag. May tamang panahon para doon. Ngunit sinabi ni Yaya Lita matulog ka upang lumaki ka. Sagot ng bata, bahagya pang ginaya ang boses ni Lita bago na maiwang. Humagikik na si Demi. Kuhang-kuha ni Kali ang nuances ng matandang katulong. And she is right. You have to sleep more so you will grow. Let's see in a month if you will grow more. Then we could visit here again. Ani Demi, tinampian na ng halik ang noo ng anak. Nagpatuloy sa paglalakbay ang mag-anak. Maya-maya pa, may nadaanan silang nagbebenta ng fresh buko juice. Biglang nag-crave si Demi ng buko juice. Kaya naman huminto sila upang bumili, bago itinuloy ang biyahe pabalik ng San Ignacio. Subalit hindi pa man sila nakakalayo, nakita ni Demi ang bakery na dati niyang binibilhan ng tinapay noong nag-aaral pa siya. Buhay pa ang bakery, kaya naman pinahinto ulit ni Demi ang sasakyan at bumili ng tinapay. Pinakyaw ng dalaga ang lahat ng tinapay ng bakery at ipinamagay sa mag-aaral at tricycle drivers na nasa tapat niyon. Tinulungan siya ni Sevi at Kali sa pamimigay ng tinapay, and they all had fun doing it. Noon, paisa-isang tinapay lang ang kaya niyang bilhin dahil tipid na tipid niya ang kanyang baon. Subalit ngayon, kaya na niyang bumili ng maramihan at i-share sa ibang mga tao. Wow! This is fun, Mommy! Let's do this again! Excited na sabi ni Kali nang maubos na ng tinapay na pinapamagay nila. Ngumiti si Demi at binuhat ang anak. Yes, sweetheart. We will do something like this again soon. Sagot ng dalaga bago muling sumakay ng sasakyan. Demi felt accomplished that day. Marami siyang natapos na gawain. Matapos ang lahat ng mga paghihirap na kanilang pinagdaanan, masarap gumawa ng isang bagay na nagpapasaya sa kanya muli at inaasahan niya ang higit pang mga araw na masaya. Malapit na sila sa San Ignacio nang tumawag si Ella kay Max. Pinapapunta nito ang binata sa GDC dahil may urgent na kailangang asikasuhin. Agad na pinabiyahe ni Max sa San Ignacio ang chopper ng GDC upang sunduin siya. Kaya naman saktong pagdating nila sa hacienda, naroon na ang chopper. I will see you tonight. Let's have a dinner here. Tell Lola. Anang binata kay Demi, masuyong hinalikan at niyakap ang kanyang mag-ina bago tuluyang pumasok sa gate ng farm. Sina Demi, Kali at Sevi naman ay muling tumuloy sa rest house. The afternoon idly went by. Kali and Demi had their nap. Subalit bago mag-alas 4 ng hapon ay bumangon na si Demi at nag-shower. Gusto niyang agahan ang pagpunta sa kabilang hacienda upang kumustahin sina Milagring at Gary. Hindi pa sinasabi ni Max sa kanya kung ano ang nangyari sa mga transaksyon nitong hindi natuloy dahil sa mga naging problema nila na nakaraan. She wants to know if there's anything she could do to help. Nang makaligo ang dalaga, agad siyang nagpalit ng damit. Nasa kanyang walk-in closet si Demi nang bigla siyang atakihin ng pagkaliyo. Agad siyang napakapit sa pinto ng cabinet at sandaling napahinto ng hilo. Nang bumuti ang pakiramdam, ay muli niyang itinuloy ang pagbibihis. Hindi niya alam kung bakit bigla-bigla siyang nahihilo lately. Siguro dahil pa rin iyon sa pagpupuyat nila na nakaraang mga araw. Minsan sa kalagitnaan ng gabi ay nagigising din siya sa hindi malamang kadahilanan. Maybe she needs to take things slower para makapag-relax din ang katawan niya. Matapos makapagpalit ng damit, sakto namang nagising na si Kali. Binihisan din niya ang anak at sabay silang bumiyahe patungo sa kabilang hacienda. Nasa labas pa lamang sila ng bahay ni Max nang marinig niya ang malakas na sigawan sa loob niyon. Hindi ko nga alam, Milagring. Paano hindi mo alam? Diyos ko, bakit ba hindi na tayo matahimik dito? Hysterikal na sigaw ni Milagring. Nagmadaling naglakad patungo sa loob ng bahay si Demi. Si Kali naman ay buhat ng isa sa mga bodyguards na nakasunod sa kanilang mag-ina. Manang, ano pong nangyayari? Nagmamadaling tanong ng dalaga sa katulong nang makapasok sa bahay. Naku ma'am, nilooban po tayo. Nilooban po ang bahay. Ani Milagring sa nagpapanik na tinig. Paanong nilooban, Manang? Si Demi, may bahid na rin ng pag-aalala ang tinig. Imbes na sumagot, nanginginig na itinuro ng matandang katulong ang dingding kung saan naroon ang kanyang retrato. Napasinghap si Demi nang makitang may mga laslas ang kanyang malaking portrait. She can see that whoever did that has extreme anger towards her. Subalit sino? Sino na naman? Nanginig ng dalaga at bago pa man siya makapagsalitay, muling umikot ang kanyang paningin at tuluyan siyang nawala ng malay. Ang mahihinang pag-uusap sa kanyang paligid ang tuluyang nagpagising kay Demi. Pagbukas niya ng kanyang mga mata, ang mukha ni Max ang una niyang nakita. Demi, how are you feeling? Anong masakit sa'yo?
Magkasunod na tanong ng binata, bakas ang labis na pag-aalala sa tinig. You're here? Paanong? Naguguluhang ipinaikot ng dalaga ang kanyang mga mata sa loob ng silid na kanyang kinaroroonan. Everything is white. She's more than sure she is in a hospital. I came as soon as I received the news. Nawalan ka raw ng malay sa bahay after you saw your multilated portrait. Napasinghap si Demi nang maalala ang mga pangyayari bago siya mawala ng malay. Si Kali! Nasaan si Kali? Tanong ng dalaga sa paus na tinig. Masuyong hinaplos ni Max ang pisngi ng asawa. She is with Manang Milagring. Nasa labas na rin ang ER si Savvy. Naghihintay ng anumang balita tungkol sa iyo. Kasama nila ang ibang security detail natin. You don't need to worry about anything, love. Pinapaimbestigahan ko na rin kay Conrad ang insidente. Sa ngayon, nakikipag-coordinate na siya sa local authorities. Kumurap si Demi. Humigpit ang kapit sa braso ng asawa. Pilit niyang pinapakalma ang sarili, subalit hindi niya magawa. Akala niya nalampasan na nila ang lahat ng pagsubok. Subalit bakit tila meron pang kasunod? At ang higit na malaking tanong, sino na naman ang kaaway nila? Sino ang mayroong lihim na galit sa kanila? Lalo na sa kanya para sirain ito ng ganoon ang kanyang portrait. Just remembering her portrait gives her creeps. Max, natatakot ako. Pag-amin ni Demi. Don't worry, love. We will find the culprit in no time. I promise you. Anang binata, pilit na bumangon sa hospital bed si Demi. We should go home. Hindi makakabuti na nandito tayo. At si Lola, paano si Lola? May nagbabantay ba sa kanya? Baka si Lola ang balikan ng gumawa nun sa retrato ko, Max. Oh my God, please check on Lola, Max. Muling ginagap ni Max ang kamay ng asawa at marahan iyong pinisil sa pagtatangkang aluin ito. Demi, calm down. Walang mangyayaring masama. Bantay sarado na ang dalawang hasyenda. Aaminin ko, nagkamali ako nang hindi ako nagtira ng bantay sa farm kanina. I was thinking dahil naroon kayo sa rest house, mas mabuting naroon ang lahat ng security detail natin. But, seeing how things go out of hand now, I realized na hindi magandang walang naiwan na bantay sa farm. Nasalisihan tuloy tayo ng kung sino man itong nagugulo ulit sa atin ngayon. But I assure you, love, no harm will come upon our family. Paniniguro ng binata sa asawa. Naiintindihan ni Max ang asawa. After all they went through, it's not easy to take things lightly. Ganoon din naman siya. However, he wanted to keep his level head as he assesses the situation right now. His wife is pretty shaken with the incident. He must provide the logic in the situation for now. Gusto ko na umuwi, Max. Maayos naman ang pakiramdam ko. Baka pwede na ako umuwi. Pakiusap ni Demi sa asawa maya-maya. Pinapahintay tayo ni Tanya. Siya ang tumulong kina Manang Milagring at Gary nang isugod ka nila dito sa ospital. She said she will be back with your blood test. Let's wait for her. Besides, I want to make sure you are fine. Ani Max, dinala ang kamay ng asawa sa kanyang bibig at marahan iyong hinagkan. Marahang nagbuga ng hininga si Demi. Pilit na pinakalma ang sarili. She just hopes the lab test won't take that long. Gusto na niya talagang umuwi at magpahinga. Lately, halos sa ospital lang umiikot ang kanilang buhay. Dahil sa sunod-sunod na di kaaya-ayang mga pangyayari, she didn't expect that she herself will be hospitalized too. Marahang umiling ang dalaga at pilit na pinatatag ang sarili. Hindi naglaon, dumating na rin si Tanya. Subalit hindi ito nag-iisa. May kasama itong isa pang doktor na babae. Mabuti at gising ka na, Demi. You almost gave Manang Milagring a heart attack nang isugod ka nila rito ng walang malay. I had to order an immediate blood work on you to know what's wrong. Anang doktor. Anyway, I got the result of your blood work. Na-endorse ko na rin kay Dr. Ivy. Ngumiti ang kasamang doktor ni Tanya at nagsimulang kausapin si Demi. Do you feel dizzy lately? Yes, Doc. Sagot ni Demi. How often in a day usually? Twice or more. Pero ngayong araw, mas naging madalas siya. Sagot ni Demi. You do? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ani Max, inayos ang ilang hibla ng buhok ni Demi na tumatakip sa mukha nito. I thought it was nothing. Nalulumong sagot ng dalaga. Nagkakasakit ba siya dahil nag-aalala siya sa mga bagay na naranasan nila? Tumangutang si Dr. Ivy, nagsulat sa chart ni Demi. You will need to take lots of rest for the following weeks just to make sure na walang mangyayaring complications. Anang doktora. Ano pong sakit ng asawa ko, Dok? Si Max, humigpit na ang hawak sa kamay ni Demi. Nagsalubong ang kilay ng doktora. Sakit? No, walang sakit ang misis niyo, sir.
She is actually in her very early stage of pregnancy, kaya ako siya pinagpapahinga ng husto. Natigilan ang mag-asawa. Nagtinginan kapagkuhan bago ibinalik sa doktora ang tingin. Pregnant? I'm pregnant? Si Demi, pabulong. Yes, mataas ang HCG level sa dugo mo, Mrs. I am very positive that you are in the early stage of pregnancy. Ang sabi sa akin ni Dr. Tanya, may history ka ng miscarriage. That's why I highly advise you to take necessary precautions to keep your baby safe this time. Magre-reseta ako ng supplements at iba pong kailangan gawin bago kita i-discharge dito sa ospital. Anang doktora, muling nagsulat sa chart. Congratulations! Magiging ate na si Callie. Ani Tanya, malawak ang ngiti. Mumaling si Max kay Demi. His eyes filled with happiness, mirroring her own. Kapag kuwan ay walang sabi-sabing niyakap ng binata ang asawa. Maraming mga salita na nais niyang sabihin. Ngunit sa sandaling iyon, hinayaan niya ang init ng kanyang yakap na nagsalita para sa kanya. Magkakaroon kami ng isa pang sanggol. Thank you for making me happy. Bulong ng binata sa asawa. I love you, Leticia. Ngumiti si Demi sa luha at niyakap pa si Max. Isang sanggol. Magkakaroon sila ng isa pang sanggol. Ito ay tulad ng isang palayok na ginto sa dulo ng baghari. Matapos ang kanilang pakikibaka, binigyan sila ng gantimpala. Oh, masaya siya. Napakasaya. Si Callie ay malulugod sa balita. Maya-maya pa, napilitang maghiwalay ang dalawa nang tumunog ang cellphone ni Max. It was Conrad, asking him to go to the police station dahil nahanap na raw nito ang nanloob sa farmhouse. Sandaling inhabili ni Max kay Tanya si Demi at sinabing pupunta muna sa presinto na ilang minuto lang ang layo mula sa ospital. Pagdating sa presinto, agad siyang sinalubong ni Conrad at iginiya sa interrogation room. May babaeng marumi ang damit at magulo ang buhok na naroon. Nangunot noo ang binata hanggang sa, Minerva?